Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today, pauwi pa lang ako. So, grabe yung snow dito. I say to my vlog, hello. Yan, share kaibigan ko. Ha? Hello, hi. So, ayan. So, kita nyo naman. Sobrang lamig. Ayan, surround. So hindi malamig ngayon. But ito yung mga bago. Mga bagong kasi umulan kanina ng snow. Ayan. So, ayan si Chen. Galing ka saan? Ha? Galing ka saan? Hong Kong. Hong Kong. So si Chills galing from Hong Kong. Ayan. So paano ka nag-apply papunta dito? By Silk Road. Silk Road. So ilang months pag-apply mo sa Silk Road? 8 months. 8 months. So hindi ba mahirap from Hong Kong papunta dito? Hindi naman, mahirap lang yung pag-study ng language training. Ayun. So yung sa language training lang talaga one of the talaga medyo mahirap. So kailangan mo kasi maipasa, di ba? So in total nasa 8 months yung mo. Oo. 8 months. Pero siya, mga 6 to 7 months na, pero delay kasi yung studies namin, laging wala kami. Umulan. Minsan redo ganun. Kaya ganun. So siya. So, pag medyo ma-failed ka sa session, ulit ka ng ulit. Yung ganon? Tsaka yung ngayon wala kaming studies, next week pa. Ganon. So, nadidelay siya. Pero, nadidelay yung studies nila, so every siya? week lang naman. Every week yung studies ninyo sa finish, right? Oo, kasi mamili ka fast pace or slow pace. So, ako pinili ko fast pace. Fast pace. So, in total, kailan ka nag-start nun? Nung, October, nag-interview ako, tapos November start na nung training. Anong work mo dati sa Hong Kong? You're working what? Sa home care or you're a nurse or whatever? Hindi, sa bahay as a domestic helper. So, yun. So, for how many years ka doon nagtrabaho sa Hong Kong as domestic 2 helpers? 2 years and 6 months. 2 years and 6 months. So, paano mo nakilala si Silk Road? Dumaan lang siya sa wall ko sa Facebook. So, mabuti na lang na talagang parang naano ka na agad na talagang parang ito talaga, ka ba? Nag-research ka pa about the Silk Road and everything? Inopen ko yung page nila sa Facebook. Nag-check ako kung legit ba siya. Chinek ko yung mga okay naman. Kaya tinry ko siya. Okay. So magkano yung nagastos mo in total for sa processing doon sa Hong Kong? Lahat na siya, pati medical, mga 11,000 Hong Kong dollar. So 11,000 Hong Kong dollar. So magkano na yun yung peso? Kasi wala akong idea. So mga siya, mga 80,000. Lagay na 100,000. Mga ganun. So, hindi ka ba nahihirapan yung pag-processing sa embassy doon sa Hong Kong? So, mabilis ba yung process nila? Mabilis, kaso yung nataga lang yung pag-approve ng resident permit. So, mabilis yung yung appointment slots. Kasi yung ako, when I was applying for my residence permit appearance sa Abu Dhabi, so medyo it takes a lot of months for me. It's really what do we call this one, pressure
So umabot din nagpasa ako ng Enter Finland ko nung June. So nagkaroon ako ng slot nung August. So sa inyo mabilis lang. So mga ilang months bago mo nakuha yung residence permit? Ano siya, bago ma-approve yung residence permit ko, 2 months and 2 weeks. 2 months and 2 weeks. So nagpasa ka ng mga requirements sa Enter Finland in what month? May. May. So May, June, July. By August nakuha mo na lahat. Oo, pati na yung nakuha ko na rin yung residence permit ko sa embassy. Okay. So after that, nag-ano ka na naipasa, yung dumaan ka sa mga exam, ano na paano mo, dumaan ka ba sa 8.1 o 8.2? Interim exam, tapos okay, A2 exam na rin. So kailangan mo may pasa mo both, di ba, ng exam. So, thanks God na pasaraman. Oo. Ngayon, nandito na. Wala naman imposible if you talaga, if you want to work hard for that one. Mahirap siya kasi sa pag ano mo ng schedule, yung online nyo, mahirap kasi gawa na may trabaho. Kaya talagang ipursige, tsaka talagang kakayanin niya, wala namang imposible. So ganoon naman talaga. Even me, during the time when I was studying my Finnish language, hindi siya ganoon kadali for me. Kasi kailangan mo yung time management. Kailangan yung nagtatrabaho ka tapos nag-aaral. Especially may mga task ka na kailangan mo trabahuin. At the same time, may mga session ka na kailangan mo. Tapos very hard yung Natapalaga ko. Okay. So mahirap yung ganong situation, di ba? Na ganon. Nag-aaral ka while nag-work ka while studying talaga. Pero if you give effort o hard work talaga, magsaset ka ng goals, magbigay ka ng time, everything is possible. So kita mo naman nandito na tayo sa Finland because of our hard work talaga. So ganon. So kailan ka umalis from Hong Kong papunta sa Finland? August 22. August 22. So how many hours from Hong Kong going to Finland? Hong Kong, tapos nag-Thailand. Thailand. So Thailand to Finland, almost 12 hours. 12 hours. Ganon. So may din pala. So ilang months ka in total dito sa Tornio? Yeah. Ngayon mag 6 months na. Mag 6 months. So wow. It's amazing. Ako parang I think more than 2 months na ako dito. So what can you say about Tornio, Finland? Maganda siya and thankful because ang bait ng mga kasama namin sa trabaho and everything is okay. And just kahit mahirap na kasi sa language, pero kaya yan. Oo, tinatry naman, di ba? So, ganon. Kasi inaano talaga kami na magsalita ng Finnish sa trabaho. So, ano yung doon? So ngayon nag-aaral ka rin as practical nurse while working, di ba? So requirements kasi yan dito sa mag-aaral kayo ng practical nurse. For 2 years and then it's free siya. Libre lang yung pag-aaral. Lahihoy taya, practical nurse. Practical nurse. So after that, magkaroon kami ng exam ng Lahihoy taya. So, ganon. So how's your work naman pagdating sa work mo, sa workplace mo? Kasi 8 hours lang siya. And then hindi siya talagang tawag dito, 8 hours tsaka bilis lang ng oras, and then hindi ka stress. Talagang ang ganda kasi ang babait ng mga kasama namin sa trabaho. So ngayon mas natin regarding with your salary, which one yung mas okay yung salary mo, yung dito ka na nag-work sa Finland or yung sa Hong Kong mo? Siyempre dito kasi hindi siya pressure sa trabaho, and then 8 hours duty lang, tsaka yun. Kasi dito mostly naman sa dito sa part ng Europe, especially here in Finland, pagdating talaga work balance talaga. So yung ganun talaga, ma-achieve mo lang yung
ilang oras natin? 115 hours. 1 month. For 1 month, ayan. So, meron na tayong ano, na-complete na natin yung sahod natin. Yung ganun. So, ganun yan. Ang sipag yan, ayan. Namumulot yan si Chill ng mga, ng mga plastic. So, mga plastic na yan. Iniipon. Tapos, Dyan, oo. So, pwede mo siya sa loob mismo, yung machine dyan. So, ipapasok mo yung lahat ng bote. Tapos, bibigyan ka ng receipt. So, yung receipt na yan, pwede mo siya i-purchase inside. Yun. So, actually, we're just, also, nag-collect kami ng mga bote ng alak, mga soft drinks, if you buy something. Yung ganon. Kaya tinatawag may pera sa basura. Diyos ko, ang kapal. Ayan. So ngayon, hindi ka na nahihirapan sa life mo. At I mean, okay na yung hindi ka na stress sa life. I mean, nabibili mo na yung gusto mo or nakakaipon ka na kahit konti. Yes, and then okay naman, okay kasi mas better compare sa Hong Kong. At least dito, 'di ba, na libre tayo sa pag-aaral dito as practical nurse. So at the same time we are working. So napakaganda talaga, 'di ba? We are always be grateful kasi magandang binigay sa atin ng company. And we always be thankful with the Silk Road kasi sila yung way na nakapunta tayo dito sa Finland. Yes, and then with the benefits. Yung mga benefits natin. Marami. So, iyayin mo sila mag-apply sa mga OFW na sa Hong Kong, na gayahin nyo si Rachel na talagang lumabas siya sa comfort zone niya, nag-explore siya para makapunta para naman for the next level sa career niya, which is now she's studying as practical nurse at the same time working here in Finland. So, iyayin mo sila na mag-apply dito sa Finland. So, mga gusto mag-apply, but need certificate caregiver, di ba? Meron ka Nursing assistant, more nurses, gano'n. At least you have 700 hours in your DOR. Saan sila mag-apply? Sa Silk Road. Silk Road. At kung sa Pinas naman, Tapmic. Yun. So, sa mga nag-apply, especially sa mga OFW, the Filipino overseas worker, na mayroon mga caregiver, practical nurse or nurses. So, mag-apply kayo sa Silk Road. Try to ilagay ko yung link sa baba sa ko para doon kayo mag-apply for inquiries at the same time. So, try nyo yung opportunity na to. Malay nyo, this country is para sa inyo. Wala namang imposible. Basta may pangarap ka, lahat posible. Malay mo kayo na susunod. Now, see you here in Finland. Baka nandito na kayo dito sa place namin. We're gonna make it here in Finland. So, thank you everyone for watching my YouTube channel. Don't forget to subscribe and like. My name is Abdul Jabbar Adapon. Please subscribe and like Abdul Jabbar Adapon Official. And this is Rachel. This is my friends also here in Finland. So, hi mo sila everyone. Hi. Thank you so much. Moi moi. Nadan.